Wala pa ring permanenteng tirahan na malilipatan ng mga residente na naapektuhan ng Masara landslide noong February 6 kung saan 73 na individual ang nasawi, 32 ang nasugatan at 8 pa ang nawawala. Hindi pa rin tapos ang konstruksyon ng tent city o temporary shelter na ipinatayo ng provincial government. Kakabitan pa ito ng supply ng kuryente at tubig. Ang mga itatayong tent ay heat absorber at may sapat na espasyo para makadaloy ang ihip ng hangin. Naka-elevate din ang mga tent at may kanal sa paligid para hindi mapasok ng tubig ulan. Pero hanggang 89 na pamilya lang ang kayang i-accommodate nito. Amo gyud siguro nga safety sila. So prepare na mo ang ilang daanan sa ilang spacing aning kuana ni ilang mga area nya before kuan na mo i-endorse sa ila sa mga beneficiaries. So napay check up ikuan pa ni sa mga kuan engineer kung safety na ba. So ang kulang diri karon ang ilang lutuanan o katong lang liguanan nila og ilang CR. Una nang ipinahayag ng Mines and Geosciences Bureau na kabilang sa no-build zone ang Masara dahil sa matarik at malambot nitong lupa. At para wala nang may magtatangkang bumalik sa lugar, bantay sarado na ng mga pulis ang daan papasok sa barangay. Iilang mga empleyado na lang ng Apex Mining Corporation ang makadaraan dahil malapit doon ang kanilang mining site. Kaya makalipas ang isang buwan, nasa evacuation centers pa rin ang 800 at 11 pamilya. Si Nessie, sariwa pa rin sa isip ang nangyari sa kanilang pamilya noong gabi ng landslide. Nakararanas umano ng trauma ang kanyang maliit na anak habang hindi naman nakakatulog ng maayos ang kanyang asawa. Paspas migdagan kay kung di mi mo paspas matabunan gyud mig-apil kay katong among gi nahunungan nadamag mi nagsamad-samad mi ang uban natabunan ng mga balay wa na mi nakita nga balay puro natabang. Kulba kay ma'am ay nadagan kay na nga siya kung matabang ma'am tapos din gyud mi katabang tapos ang uban kay ingon nagtabang pero kami dili na gyud mi katabang kay dagan na gyud mi tas gigukod pod mi og kanang yuta daghay bato na nga. Ayon sa ulat ng Department of Social Welfare and Development 11, minomonitor nila ang psychosocial activities ng mga camp manager lalo na ang para sa mga bata. Ginamonitor na to ang camp manager unsa iyang activities to address the psychosocial concerns of the families there. So with respect sa mga bata, we ensure that there are activities that are therapeutic, educational, and ang katong temporary nila nga ginapuy-an as evacuation center will not be a very different environment as compared to their school and sa Panimalay. May sapat na pagkain, damit at matutulugan ng mga residente. May mga community kitchen rin sa loob ng mga evacuation centers. Pinupuntahan naman ng mga guro ang mga estudyante sa evacuation center para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.